Ayun, may mga tuta dito oh. Kay sinong may-ari nito, tingnan mo, may mga galis nga lang oh. Pupasok dito sa kabila. Ang cute nitong isa, kaso lang marumi. Makukuha sa paligo to eh. Ayan, tingnan mo. So, ang gusto nila dito sa bahay nung kapitbahay ko, katapat ko, ayan oh. Ito, lalaki. Lalaki oh. Ayan mga guys. Oh, dalawa pa naman. Chuchu! 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 Kakaawa. Parang gusto ko ampunin yung isa. Kaso lang guys, may dalawa ng aso akong malalaki. Eh, na. Ayoko na magdagdag. Nakakapagod. Ayan. Ayun oh. Ayun, bumalik na naman. Gusto niya doon sa kabila eh. Ayan oh. Ayun yung puti na yun oh. Maganda oh. Malakas na siguro kumain yan. Ayan mga guys. Welcome to my vlog. Ako na naman mag-isa dito. Iniwanan na naman ako. At malis na yung aking asawa. Nagtinda. At mainit na naman ang ulo bago umalis kasi nagpapatulong sa akin. Ako naman nahihilo na at gusto ko na kumain. Sabi ko nahihilo na ako, mag-aalmusal na ako. Nagalit ba naman? Doon ka na nga, sabi niya sa akin. Mahilig kasi yun gumawa. Tapos gusto niya lagi may kadikit. Hinayaan ko siya para matuto. Kasi ang tao pag parating mong inaano, tinutulungan sa lahat ng ginagawa niya, nawiwili, nasasanay. Para matuto siya. Hindi naman lagi kami magkakasama. Pagdating ng araw, magurihiwalay din kami. Hindi ko alam kung sino sa amin dalawa ang mauuna mamasyal. Hindi ko naman sa hiniling yon. Pero dapat, pinag-aaralan na nila kung paano mamuhay mag-isa. Ganun po yun. Kasi ako, sanay po ako sa trabaho. Kahit ako lang mag-isa, ay sanay po ako dyan. Kaya lang kakandara pa ako pag ako gumagawa, mabilisan. Pero pulido. Kahit mabilis ako gumalaw, pulido. Nakita mo, kagabi nga po, pagdating ko sa bahay, naglinis agad ako ng CR. Kasi yung nang pamangking ko noon nandiyan yan, hindi mo nakikitaan yan nga naglilinis. Lagi mong tinuturuan. Kaya mabuti na lang wala na siya dito. Sabi ko, salamat din ako sa Panginoon. Nagkusa siya umalis. Yun lang po at sana matuto siya doon sa pinuntahan niya. Kung sino man yung sinamahan niya. Sana magpakabait siya doon. At para ang buhay, matutunan niya. Natututunan naman yan eh. Ang buhay kasi, ang buhay ng tao natututunan yan kung ano yung dapat mong gawin. Ikaw mismo ang magbabago sa sarili mo. Hindi ang ibang tao. Ikaw mismo ang tutulong sa sarili mo. Para ikaw ay maging maayos ang buhay mo. Yun po. Kasi nasanay po ako nung araw, di pa ako nasa tama na edad ako nung araw nung dumating ako ng Maynila. Wala po ako sinandalan na kahit sino na tumulong sa akin, na kahit sino. Naging kawawa din po ang buhay ko nung araw dito sa Maynila. Kaso lang po dahil sa diskarte ko, madiskarte po akong tao kahit wala pa ako sa tamang edad. Nabuhay po ako hanggang ngayon, nandito pa ako sa mundo. Kasi po, ang katuwiran ko, makikisama ako kung saan man ako nakikituloy. Nakikisama. Kahit hindi po ako inuutusan, yun po ay ginagawa ko na. Alam ko naman na gagawin nyo na may-ari. Kaya hindi mo na kailangan iutos yan kung ano man yung gawain. Ginagawa ko ng kusa. Ayun po. Kaya ang may-ari ng bahay, yung tinutuloyan ko, ituwan-tuwa sa akin. Kasi sabi niya, pagdarating niya galing sa kasing tinirahan ko nung araw, nakakaawa din po yung pamilya na yun. Labandera lang po yung babae, yung asawa naman nagtataksi lang. Pero guys, yung tumira ako sa kanila, naging kumari ko kasi yun. Umiiyak talaga siya nung umalis ako. Ayaw niya ako palisin. Hindi naman daw ako, mas mahirap daw kung saan ako mapapunta, babae akong tao, baka mamaya kung may mangyari sa akin. Hindi maganda, sabi niya gano'n. Yun, inahiya na rin kasi ako at nagtrabaho na rin ako para matuto ako. Nabansukan din po ako ng katulong para mabuhay po ako. Yun po nangyari sa akin hanggang sa nagkaroon ako ng kakilala na
maging kasama ko habang buhay. Ito na nga yung asawa ko. Nanganak po ako ng 7 at hindi ko po yun iniwanan kahit kailan. Inalagaan ko po ang mga anak ko kahit papaano ay na kumpleto naman po kami at malulusog sila. Thank you po. Maraming salamat. Welcome to my vlog. God bless. Bye-bye. Yan po.